schoolmate pala, si Director Matibag. Attorney Director Matibag at saka pala si Alan Cayetano. Sige. Ano ba nangyari sa kanila kanina? Dahil namumuro yan, maganda kanina yan eh. Pakinggan lang natin ano po. Good afternoon, Mr. Witness, Director, Attorney Matibag, schoolmate. Good afternoon, sir, Your Honor. Yeah, just on that point ni Senator Bam, I understand as a law enforcer, as an investigator, you have to take all threats seriously. I'll ask you the same questions I asked the two NBI officers, and I do understand they were not under your supervision during that time dahil dun pa sila kay Director Santiago. I won't ask all the questions, but you did review the whole video or just the portions relevant to the statement of the Vice President na no joke, yung November 23. Your Honor, napanood ko po yung video, but you're correct. I focus mainly on the issue that is being So simple question. Paano naging process kung anong parts ng video at ng statement niya ang paniniwalaan mo or ng task force? So it's not personal. I mean, if you were in the task force or as you said, you created a task force now at duty niyo yung safety ng high government officials. Anong process niyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan niyo at hindi? Ng statements niya, what I meant. Well, ang ginawa po natin dyan, doon po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang tatlong individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke, doon pa lamang po ay na pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan mo. Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, I mean, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung tatlong papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're gonna believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya, papapatay yung tatlo, will you not believe the previous kung sinabi niya kung ako naman ang papatayin? Hindi po ganoon, sapagkat ang tinignan lang po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po nang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na doon na po sa level na ang national security na taya na po, na compromission na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan. In the same video, she mentioned massive corruption. But wala pa dyan kasi yung may kayo speech at flood control investigation. So, same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko, pero etong siya ang patayin, hindi ko paniniwalaan, at etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. What's the process there? Well, ang proseso po dyan ay tinignan naman natin doon po sa pagbabanta niya kung sa grade threat po yung pag-uusapan natin. Alam naman po natin na yung threat na yan is absolute dahil nandoon naman po yung elemento eh. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga dahil ito nga po ay umabot na sa level na naapektuhan ng national security. We take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming po pananaw, just to cover yung kanyang pagsasabi na siya hindi kinausap para patayin ang ating government. Okay, I won't argue with you in yung proseso niyo, but in the meantime, there were three statements, massive corruption, kung papatayin siya, patayin.
So, focusing dun sa patayin yung tatlo kung papatayin siya, in the meantime, tumutuo yung yung massive corruption lumabas afterwards, di ba? So, just one other point, at the beginning of the prosecution's questions to you, and I think the defense had a question about what can you investigate. Can you repeat your answer? As the NBI director and the NBI can investigate, did you say all crimes or yung mga crimes? Lahat po ng mga pumapasok sa amin na mga krimen ay amin pong pwedeng imbestigahan, mutu proprio. Ganon din po yung mga krimen na meron pong nagreklamo na araw-araw na may pumupunta sa aming tanggapan para magreklamo. Ito po yung aming iniimbestigahan. At meron din po mga iniimbestigahan kami na inutos po ng Department of Justice. And by the very nature, under the Constitution po ng Office of the Ombudsman, they can delegate the National Bureau of Investigation. So as a general rule, you can investigate any crime or proprio. More than the investigation of the crime is also the protection of our nationals. Saka po siyempre siguraduhin na promote na ang ating demokrasya hindi na po kompromiso. Yes, but sa investigation lang. So you can investigate any crime. Tama po. Yeah. Isn't that against the Republic Act 10867? Para sa pusong kumakayod, para sa pusong breadwinner. Which is the statute of power, the act reorganizing and modernizing the National Bureau of Investigation. Sabi dito sa inyong Section 4, the NBI shall have the following powers and functions. Undertake and investigate the detection of crimes and offenses enumerated under Section 5. Section 5, may enumeration, human trafficking cases in all airports, extrajudicial, extralegal killings committed by state security forces against media practitioners' activities, killings of justices and judges, violation of 100175, otherwise known Cyber Crime Act, Prevention Act, cases against Interagency Graft Coordinating Council and violations of the anti-dummy law. Tapos, cases involving threats, security assaults against persons of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justices. Walang congressman, senators, unlike judges lahat. Transnational crimes pursuant to existing international agreements, identification of dead victims in case of mass fatalities, incidents caused by natural disaster, and violation of commercial, economic, financial, white-collar crimes nakadyan ng law. So, exclusive yung enumeration. Then, provided, however, if that the President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So, hindi ba limited ang pwede niyong imbestigahan except that ang DOJ at President ang pwede magkatas? That's my last question. Yes. Kindly wind up. Well, What is the answer? yes, yung pong ating listahan na yan, tama po, nandiyan dyan. Subalit, hindi naman po sinasabi na nalilimita dyan ang aming po pag-iimbestiga. Sapagkat malinaw po ang mandato ng NBI that we are the primary investigating body. Yun lamang nga po, merong mga kaso, kung ito po ay bumagsak na sa jurisdiction halimbawa ng PNP na kanilang iniimbestigahan, we can still help and coordinate at the same way na kung kami po ay nag-iimbestiga at ang PNP pwede rin po tumulong But, sa amin. Director, if that's your interpretation, that goes against what they taught us in law school, na pag-exclusive yung enumeration you cannot add. And at the end of the enumeration of Section 5, nakalagay nga dito, however, the President and the Secretary of Justice may direct you to undertake investigations of any crime. Why do they have to say any crime if you can do it any crime? If you can investigate any crime after all? It seems that you're expanding your jurisdiction by yourselves. Well, we'll be doing po yan sapagkat we have also a primary role to make sure that law and order is being promoted through the NBI. Senator Cayetano, in the middle of the second round, later or tomorrow, since I believe Attorney Matibag, Director Matibag, forgive me, will still be here for the continuation of cross. Senator Judge Rafi Tulfo, gusto na naman mag-abogado ni Caldero, Tengke. Yang dalawang magkapatid na yan, yung Pia at saka yan, pilit silang parang abogado sila dyan. Oo, tapos silang abogado. Pero nag-abogaduhan sila dyan.
Isipin mo, di ba? Kung mapapasin niyo yung birada niya, initirap na siya ni presiding Chis Escudero, bumibira pa siya. Kumbaga binibigyan sila ng limit kasi para lahat makapagtanong. Pero siya, kasi yung kanya, meron kasamang ano yun eh. Naalala niyo pa nang sinabi ni Director Matibag nung makalawa ba yun o makatlo? Naiimbestigan nilang si Game. Alam naman siyang binanggit na pangalan na lang Peter Cayetano. Nagdadakdak yung magkapatid. Unang bumira si Nagope, si Binoy. Then sumunod si Cayetano. Then sumunod si Pia. Nagdadakdak na sila, nagdadakdak. Buti na lang tumayo si Pangilinan na hinto. Sabi nga ni Senador Pangilinan, sa Martes na lang pag nandito si Tony Matibag, ang direktor ng NBI. Sinasayang nila yung oras. Kinukuha nila yung oras para sa impeachment. Gusto nila maging bida sila. Yan ang pag-uugali ng dalawa yan. Papansinin nyo, wala tayong ano dito, wala tayong personal. Sa akin napapansin lang. Ano? Ang akalahan nila sa kanilang sarili, napakataas nilang tao. Napakatalinong tao. Nung minsan, binanggit pa nga ni Aling Cayetano kung saan siya nagtapos. Hindi lang pinag-uusapan kung saan ka nagtapos ng pagiging abogado. Gusto nila mag-lecture sila ng mag-lecture. Gusto nang ipakita sa taong bayan, matalino kami. Ganon sila. Kaya yung birada niya, may dating kasi yun. Gusto niya siguro gumanti. Ako sa tansya ko parang gusto niyang gumanti. E paano yan? I-imbestiga na yung sige. Paldong pera. Ang naging pera dyan. Pera ng taong bayan po yan. Hindi pera ni Duterte yan. Pera ng taong bayan. Kaya yan. Sumabog na. After 7 years, from 2019-2020 ngayon, ayan. Kapag nagtuloy-tuloy na yan, yung investigasyon, so sisigaw lahat. Kaninang umaga sa balita, pinatatawag na ni NBI Director yung apat na personalidad doon sa SEA Game. Nakalimutan ko na yung pangalan. Apat sila. Sinupera na sila para magpaliwanag. Bakit? Hindi member ng board si Cayetano, pero naging chairman siya. Chairman of the board. Sinasabi niya Tony Matibag is labag yun. Dapat pag gano'n, member ka ng board. Kaya malaking ano yan, problema ang kakaharapin niya dyan. Yung kanina, kunwari, smooth siya, pero may dating yun. Sipin nyo, ini-interrupt na siya ng presiding officer na si Chis Escudero. Kaya ano sabi ni presiding judge Escudero, tomorrow tuloy mo na lang yan. Kita nyo? Merong ano siya, gusto niya, kumbaga sa chess, ma-checkmate niya kayo si Director Matibag para masira yung credibility niya, credibility niya bilang testigos. Yan. At saka yung mga iniimbestigan niyan.
ng NBI. Gusto niyang masira yan. Pero low profile lang si Atty. Matibag eh. Siyempre, abogado rin yan. O, pareho silang abogado. Pero iba yung meron kang intensyon. Kaya sabi nga ni Atty. Matibag nung sa social media, wala naman akong binanggit na pangalan na. Tama, wala siyang binanggit, pero ba't nagdadakdak? Si Padilla, si Escudero, si Pia. At wala bang sumuporta sa kanila bilang mga minority. Wala namang pakialam si Bongo, yung mga kapatid na Villar. Oh. Sino pa ba? Yung nasa minority. Hindi nila sinuporta si Amy Marcos. Si Pia nga. Kinakalagkad yung buong pangalan ng Senado. Pero walang tumayo sa kanila. Siguro sabi nila, hindi naman kami involved sa siging. Hindi naman kami involved sa siging. Kaya yan. Malapit na pumutok ang bulkan. Kumbaga, malapit na pumutok ang kaldero. Yung kaldero sa siging. Malapit na sumabog yun. Parang bulkan. Maganda yan. Para malaman natin, mga kababayan ko, wala tayong political color dito. Wala tayong kinikilingan. Ang gusto ko yung katotohanan. Bilang taxpayer, natural, karapatan kong malaman yung buong katotohanan tungkol sa nangyayari sa impeachment. Bakit? Hindi biro ang ginagastos sa araw-araw dyan. Hindi biro ang ginagastos sa araw-araw yan. Di ba? Kanino pera yan? Pera ng gobyerno? Hindi. Pera ni Juan de la Cruz yan. Kaya gusto nating malaman yung buong katotohanan, kaibigan. Kaya tatandaan nyo po yan. Kahit hindi kayo nagbabayad ng bis. Kung wala man kayong pakialam, kami pong nagbabayad ng bis, meron kami pakialam. Dahil pera namin yan. At the age of 20, nagbayad na po ako ng bis sa gobyerno. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Sa private sector ako nagtrabaho. At the age of 20, nagsimula na po magbayad ng buwis. Isipin niyo yan. Bayad ka ng bayad. Tapos nanakawin lang pala ng mga mandaramo, ng mga buhaya. No. Kaya gusto niya ma-checkmate niya eh. Eh bakit? Eh meron na naman i-imbestiga. Flood control, ng Taguig. Anong sabi ng kapatid niya, yung general manager ng Channel 5? Dapat maglingkod ka ang taong bayan ang pinaglilingkuran mo. Hindi isang tao lang pinaglilingkuran mo. Sabi ni general manager ng TV4. Kanina napanood ko. Preparing to Alan Cayetano, kapatid niya yan. Paglingkuran mo, taong bayan, sabi niya. Huwag kang maglingkod sa isang tao lang. Pero si Cayetano, wala tangalata eh. Buti na lang nahagaw yung pagiging Senate President niya. Ay kung hindi nahagaw, baka wala namang impeachment nangyari. Baka walang nangyari. Buti na lang, hindi pumayag ang Diyos na magsimulang impeachment. Siya pa rin ang Senate President. Kaya, by hook or by crook, ibinigay ng Diyos ang Senate President kay Gatchalian. Pati nga si Chis, kinu-question niya pagiging presiding officer. Sino bumoto kay Chis? Si Senator Ping. Wala namang kumontra. Sila lang ang kumukontra. Kinokontra nila ang pag-alal kay Chis bilang presiding officer.
Eh bakit? Eh kasi nilayasan sila ni Chis eh. Kaya nakabuong 30 ng minority, naging majority sila. Kaya masama ang loob nito. Sige, ganito na lamang ang ating video. Walang personalan, walang political color kanya. God bless us all po. Lagi kayong magdasal, mainit ang panahon. Mahihilig din po ang politika sa Senado. Bye.